you really interrogate personally, Jed Ilapel? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na nakinausap ko siya. Basta alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun And nga, I don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie! Just a few minutes ago. Sa harap ko. Sinabi mo na delegated, that authority was delegated to your personnel. Yes, Mr. Chair. Nung tinanong ka ni Chairman Akop, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyahan po tayo dito. In violation of Section C, Section 11, letter C, of our rules. So move, Mr. Chairman. Wala po sa akin, hindi ko ma-produce. Dapat imbestigahan mo muna kung maaari kang nasa akin o hindi. E paano pag pinaproduce ako ng resibo sa grocery ni Salima Refran doon? Sabi ko wala sa akin, contempt ako. E imbestigahan nyo muna kung naibigay sa akin o nasa kanya pa. To cite a very simplistic example. Ganun po dapat yun if you followed Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. Actually, nung Sabado pa ng gabi, Yun na nga, oh. ay naghahanda na po para Tuloy-tuloy dun ang paghahanda, no? gagawing malaking pagkilos, ha? Oo. At yung ating pakikiisa para sa kapayapaan ng ating bansa. Ayan. Ang totoo niyan, may mga nagpadala muli. Sinimulan nga natin kahapon. Kahapon, oo. Kasi ang sabi ng iba, baka naman hindi totoo yung ginagawa niyong paghahanda. Hindi, excited na yung mga tao. Paghahanda pa lang po. Sabi natin, paghahanda pa lang. Ang tabay ho kayo. Oo. Sapagkat yan ho naman ay nakadepende sa mga nangyayari. Di ba? Yes. Kung sila'y naghahanda, tayo dapat ay naghahanda rin para ipakita yung atin hong gagawing malaking pagkilos. At ito ay para sa pagkakaisa ng mamamayan. Oo. Di ba? Yes. Magandang morning sa inyo lahat mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pa-subscribe na lang po at hit mo rin yung bell para update ka naman sa ating mga video. Sobra na. Ibang klase na ho yun nangyayari. Talaga na mga nakakainis. Oo. Yung ano ba sabi rito, inabuso na ng Kongreso yung contempt powers nila. Naalala nyo, na-contempt si Alice Guho, na-contempt si Attorney Lopez, na-contempt si Grijaldo. Ngayon, eto, kapapasok lang. Si General Wilkins na-contempt rin. Kagabi. Oo, sino? Kasi yung isa, naunahan ng babae. Oo, dahil ang nagko-contempt dyan, mga kasama, sabi ko nga sa inyo, ang binibigyan ng power nila dyan para mag-contempt, ay yung mga nahalalang bilang mga party list. Sila ho yung may mga boses dyan. Sila ho yung mga pinapaharap dyan. Kasi kasi sira-sira na ho yung mga pangalan na mga mapapanood nyo rito. Sabihin natin sa Maynila, wala na hong boboto daw di umano. Nababasa ko lang sa comment ni Margarita Rodriguez. Sabi niya, wala na hong boboto dyan. Kasi nung nakaraan, pagpunta ko dun sa patawag na parang kukos daw di umano yun, wala raw hoong matinaw, patay. Yun nga siguro. Oo. Wala na yung political career. Sinayang nila. 3 ho daw yun, taga dyan. Binalasa raw ho Binalasa ho ni Yorme. Shout out kay Yorme ha. Yung partido ni Yorme, solid nyo na. Gaya na rin ng PDP line. Solid nyo na. Yan lang ho makakatulong sa ating bansa ngayon. Wag ho kayo magpapasok ng mga trapo. Kilala niya kung sino-sino yung mga trapo. Ito, merong usapin dito. Ipasok na natin para, hindi tayo maging mangmang sa mga pagkaganapan sa timbayan. Ito yung mga bagay-bagay na talaga namang mabubuwisit ka. Alam nyo bakit? Puro contempt na lang ang nangyayari. So, ipasok na natin natin sumobra ba ang Kongreso sa kanilang contempt power? Teka lang ma-interrupt ko lang si Attorney Malu, no?
Oo, hindi natin na isingit yung ano eh. Oo, isang like, isang share, all goods na tayo. Ha? I-like yung video at share. At syempre, abangan nyo sa dulo ha, kung paano talagang mababanas ka dun sa pagsasalita niya. Talagang maangas di man. At kung paano gisahin ni Atty. Topacio, kung sino yung mapapanood nyo rito. Ginisa ng ginisa eh. Oo, sige, tuloy na natin to. Alam po nyo, nakita ng karamihan sa atin ano nangyari kay Attorney Lueca Lopez. Tama Si Attorney Laika Lopez po ay Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte. Bakit po natin yun ang pag-uusapan? Kasi po, ang Kongreso, simula nang natayo ang Quad Committee at ang Committee on Good Government and Public Accountability, parati na po nagagamit ang contempt powers. Ang Quad po ay nakaka-12 contempt powers na, samantalang ang Good Government and Public Accountability ay nakaka-5. Lahat ho yan sa usapin ng Quad at sa usapin ng Good Government ay tungkol sa mga Duterte. Kitang-kita naman po na persecution ang ginagawa. Pero himayin po natin, may karapatan po ang Kongreso, House of Representatives or Senate, para gamitin ang contempt powers nila. Yung pong contempt powers ay naaayon sa ating saligang batas dahil gusto ng Kongreso na makuha nila ang katotohanan. Ang contempt powers po ay nanggagaling sa kanilang implementing rules and regulation sa saligang batas, at yung IRR nila, yung implementing rules and regulations nila ay kailangan published. So pag hindi ho publish, may problema tayo. Pag paiba-iba yung amendments, kailangan rin po yung i-publish, no? So nakita natin nangyari 12 Quad Committee meetings, 12 contempt citations. Sa tinatawag pong good government, nakaka-7 na hearing, 5 ang contempt citation. At ganyan sila tumirada, attorney. Oo, pinapamukha nila sa taong bayan na sila ay makapangyarihan daw di umano. Sabi ni Melvin Lazaro. Oo, para matakot sa kanila ang taong bayan. Oras nyo ngayon. Paano pag dumating ang oras na lahat kayo ay talunan na at kayo naman ang haharap dyan, kaya nyo kaya? Tuloy natin to, attorney. nakikita po natin iba't ibang dahilan. Meron yung refusal na tanggapin ang summons na walang valid reason. Meron po yung refusal na mag-take ng oath, no? Lalong-lalo na kung kayo'y kinumbida as witness. Meron po yung refusal to answer a relevant question. Pero yung pong refusal, nababalutan po yan ng right ng isang individual not to use certain things to put that individual into question. Karapatan ng isang tao. Meron rin pong contempt kung ayaw mag-submit ng mga documents na sinabina ng Kongreso. Meron po ngayon lumalabas yung disrespect, no? Towards a committee member or misbehavior during proceedings. At yung pong kalalaumbaga, yung pang-anim, yung undue interference. Ano ba yung undue interference, no? Sa proceedings, malaki pong lawak ng undue interference eh. Kay Attorney Lopez, sinight siya for undue interference kasi dun sa kabuuang testimonya niya ay parang hindi nakikisama. Kung titingnan po natin, si Attorney Lopez ay kinumbida bilang guest. Hindi po naka-attend dahil nagkaroon siya ng problema dahil ang kanyang member of the family ay nagkasakit at kailangan niyang pumunta sa Amerika. Yan po ay lahat pinaalam kay Chairman Chua. Okay? So nung umapir siya, siguro naman nakita natin lahat kung paano siya sumagot, kung paano niya ine-explain ang lahat. Saan po nagsimula? Nagsimula ang pagkaasar ng mga congressman doon sa prinisenta nilang sulat. Yung sulat po, ang date po noon ay 21 August 2024. Hindi po yung sulat sa committee nila. Yan. Pakinggan nyo ito.
O ang sinusuppress ng Kongreso. Yun ay sulat sa Committee on Appropriations na sinasabi, hindi pa naman tapos ang aming audit proceedings kahit may notice of disallowance kami, patapusin muna natin bago natin isubmit yung mga bagay-bagay tungkol sa confidential fund. Uulitin po natin, no? Ang dami nagsasabi. Confidential nga ho eh. Ano ho ba ang confidential? Di ba ang confidential, pag sumulat ka ng isang liham at sinabi mong confidential, walang pwedeng magbukas nun. Ang pwedeng magbukas lang nun, yung sinulatan. Hindi mo pwedeng gamitin kasi privacy yun. Confidential fund, may nature po yan under the Joint Circular 2015-1 ng COA, DBM, GOCC, DND. Marami pong ahensya ang magkasama dyan. At doon sa joint circular na yun, pinag-usapan, ano ba ang difference ng confidential, civilian, at ano ang difference ng intelligence, uniform. So, kung titingnan nyo, ang genesis ng confidential fund, galing po yan sa contingency. Nagkaroon lamang po ng confidential noong 2015, nung inisyo yung joint circular. So, makikita po natin, kailangan nating halukayin ano ba talaga ang kasaysayan at bakit nagkaroon ng contingency fund. Titingnan po natin saan ba ginagamit ang contingency fund. Kalimitan po yan, contingency and intelligence fund are being used for the enemies of the state. Ay paano naman pong ilalagay natin ang alias po ay talagang ginagamit sa confidential ng intelligence fund? Yan. Makita nyo, lahat ng paliwanag, lahat ng kakaalaman, abogado nagsasabi, oo, yung mga intelligence fund, yung mga alias na yan, ginagamit ho yan. O dahil nga sa kagustuhan ng mga bakulaw dyan sa, alam nyo na, oo, ipitin at hindi makapasok sa pagiging Pangulo, itong si BP Sara, lahat po ng mga kalokohan ay gagawin nila kay BP Sara. Ngayon, mabalik tayo dito. Ilang attorney na. Ito si Attorney Malu. Oo. Ngayon, mabalik tayo dito kay Attorney Topacio. Gigil na gigil si attorney. Alam nyo bakit? Kung paano siya, kasi minsan may mga pagkakataon, yung kliyente niya at siya ay ginagawan din ng hindi maganda. Buti na lang, magaling to si Attorney Topacio. Sa ngayon, ay meron na rin boses. No? At doon sa dulo na sinasabi ko, sa dulo ng ating video, ito general to. Kung paano bastusin ng mga taga-bakulaw na yan. Isang bakulaw, dalawang bakulaw, tatlong bakulaw, o napakaraming bakulaw dyan. Kung paano bastusin sa harap ng kamera. Yung balik nito. Kung sakali sila ay wala na sa pwesto. Etong general na ito, hindi naman to kahit pagtanggal na ito, pagtapos na ng pag-retiro nito, wala na saysay ang posisyon nito. May mga mistahu yan. May mga junior officer yan. May mga senior officer yan. Paano kung magalit yan? Kasi dahil sa pwesto, ginagawa nyo yan. Di umano, sabi rito ni Margarita, Natividad. Salamat Margarita, at lagi ka nakasubaybay. Ngayon, gusto ko lang ipakita dito sa ating mga kababayan, sa inyo. Eto na. Nagsalita si Atty. Topacio at kung paano sila gisahin sa harap ng media. Kung patas itong Quadcom at nakikinig sa Supreme Court, kasi ang problema sa ating mga members of the House of Representatives ngayon na nasa Quadcom, they think they're above the law. Sinabi na ng Supreme Court ang guidelines on how to cite for contempt. They ignore it. Alam nila kasi ang remedy sa korte mabagal. Sinabi na yung pati freedom of the press, sinisikil nila, ayaw nila nakikriticize sila. Nakikita ba yung sinasabi ni Barbers? Akala ko pa naman, Barbers is one of the more decent ones dun sa Quadcom. Hindi rin pala. Can you imagine, hindi lang siya nag-press con na pa-investigan daw yung mga critics nila. Nag-privilege speech pa, ginamit pa yung mantle of parliamentary immunity para magsalita. Alam nyo, katamaran yan eh. Alam nyo, kung if he feels aggrieved, then he should file the necessary cases. Kung yung ihahagis sa NBI, yung blanket investigation, you should file a case for libel or civil damages. Kung tingin mo may mga nainsulto sa inyo, na-harm sa inyo, hindi yung tatakutin nyo by saying the NBI should investigate.
I think the NBI has better things to do than investigate critics of the Quadcom. Na sila naman din naman ang may kasalanan kung bakit ay sila ay nakikriticize. Because they're being assholes in public. Oh, Sir, gaano katagal na pong under detention si Cassie Ong? At more than 3 months na. And her initial detention is illegal dahil she left the country legally. Noong umalis siya, wala pang contempt charge. Nung kinuha siya sa Indonesia, binalik siya rito, walang case against her, bakit siya kinuha ng NBI? And the only cause of caption or detention that should have been used was the contempt order ng House. Bakit hindi yung Sergeant at Arms ang sumalubong? Bakit NBI? Ba't nilagay siya sa NBI? Those are grounds for charges of arbitrary detention nga eh. Talagang nakikita nyo how the rule of law is being mangled and disregarded to suit their own purpose. Nakakatakot na po yan at dapat tayo ay matakot dyan. Pero sir, ano po yung gagawin? Are we going to file anything? Ask them to have her released? Soon, paano po ba? We will study the matter kasi irregular nga yung paglagay niya sa Correctional Institute for Women. Unang-una, the CIW is an executive facility. What is the business of the legislature ordering the detention of someone in a facility that is not within their department, not in the legislative department, di ba? Dapat yun sa detention center nila. Ito naman si Paduano, sasabihin, puno na. Paano puno? Wala kang ginawa kundi mag-contempt and disregarding the ruling in Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, which by the way was successfully argued by yours truly in the Supreme Court, na sinabing may due process. Kung matino itong mga taong ito, ito dapat ang ginawa mo kung gusto mo may due process. Sasabihin mo, i-produce ko, itong dokumentong ito. Sasabihin ko, wala po sa akin, hindi ko ma-produce. Dapat imbestigahan mo muna kung maaari kang nasa akin o hindi. Paano pag pinaproduce ako ng resibo sa grocery ni Salima Refran doon? Sabihin ko, wala sa akin, contempt ako. Imbestigahan nyo muna kung naibigay sa akin o nasa kanya pa. To cite a very simplistic example. Ganun po dapat yun if you followed Ong versus Senate Blue Ribbon Committee. Ang problema, si Attorney Google yata nag-advise sa kanila, si Dan Fernandez. Google na lang yung batas, ay yun ang naging advice sa kanila. So talagang abuse of legislative powers nung ginagawa nila sa Lima eh. Marami talaga. Oh, yan ah. Narinig nyo kung paano gisahin ni Atty. Topacio yung mga nababanggit dito. Hay, abuse of power, ha? Nakakainis, ha? Inabuso. Alam niyo yung mga bagay-bagay na dapat hindi ginagawa, ha? Gusto niyo na makita. Ang pahayag dito, ha? Ng ni Kuya Jen at Kuya Nelson. Kuya Jen, ano ba yung makakwento mo sa amin? Kasi nagtataka kami, bakit yung iba, pag sinabing pondo ng bayan, gagamitin sa maganda, tuwan-tuwa yung tao. Bakit dito? Oo, pondo ng bayan, galit na galit ang tao. At saka merong nababanggit, no? Kuya Jen, kailan ba yung mga bagay-bagay na yung paghahanda at yung magkikita-kita di umano? Kailan ba yun? Inaasahan nyo na ating kababayan na sila po ay makikisa sa Thanksgiving po ba tayo? Ano? Kuya Jen, Kuya Nelson, Thanksgiving, pasasalamat. Oo. Meron ho bang parang may magaganap na pasasalamat ata ngayong December, no? Oo. Ito ang katanungan na yun ay nagmula kay Genevieve Garcia. Salamat, Genevieve, ha. At Kuya Jen, ano ba yung maaari mong pwedeng ipaalam sa ating kababayan patungkol nga dito sa mga nangyayari sa ating bayan? Ano ba ang mga pwede nating gawin o hakbang para naman ay yung iba ay makiisa, gusto'y lumahok di kaya? Kuya Jen, pasok mo. Pwede bang ituloy nyo na yan? Tayo magkita-kita man lamang. Naku. Ay, oo nga. Yung malaking, Munti ko nang makakalimutan, Jen. oo. Yan din pala ang isa sa... Diba? Kaya pala excited yung iba na maghanda dito sa malaking activity na ito. Oo. Ay dahil ito na rin ang pagkakataon para muli silang mag-reconnect, magkita-kita, Oo nga, no? magkumustahan. Oo naman, oo. Sa bagay, halimbawa, nandun ka sa bahagi ng Malayo-Layo Oo. at pupunta ka ng Metro Manila. Luluwas ka, halimbawa. Andito kayo. Excited talaga. Excited ka. Kaya dun sa mga kaibigan natin, Jen, ngayon pa lang, actually, nung Sabado pa ng gabi, Yun na nga, ay naghahanda na po para dun Tuloy-tuloy sa ang paghahanda, no? gagawing malaking pagkilos. Oo. At yung ating pakikiisa. Narinig nyo mga kasama, ha? Gaganaping pagkilos
Ay, ulitin natin. Nice one, Kuya Nelson. Nice one, Kuya Nelson, ha? Lang. Actually, nung Sabado pa ng gabi, Yun na nga, oh. ay naghahanda na po para dun Tuloy-tuloy sa ang paghahanda, no? gagawing malaking pagkilos, ha? Oo. At yung ating pakikiisa para sa kapayapaan ng ating bansa. Ayan. Ang totoo niyan, may mga nagpadala muli. Sinimulan nga natin kahapon. no? Kasi ang sabi ng iba, baka naman hindi totoo yung ginagawa niyong paghahanda. Hindi, excited lang yung mga tao. Paghahanda pa lang po. Sabi natin, paghahanda pa lang. Ang tabay ho kayo, sapagkat yan ho naman ay nakadepende sa mga nangyayari. Di ba? Yes. Kung sila'y naghahanda, tayo dapat ay naghahanda rin para ipakita yung atin hong gagawing malaking pagkilos. At ito ay Diba? para sa pagkakaisa ng mamamayan. Oo. Di ba? Hindi ho para sa kaguluhan ito. At tuloy-tuloy pa rin yung ating pagpapanata o yung devotional prayer para ipagmakaawa na tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa ating bansa. Gaya nga na nabanggit natin, sa awayan ng magkabilang panig, meron hong common ground na Oo. pwedeng pagkasunduan. Alin yun? Ay yung binanggit ho ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Na wag na munang asikusuhin yung mga bagay na nakakaagaw ng pansin at ng focus ng ating mga mamabatas. Oo. Unahin na muna natin yung mas importanteng Oo. mga problema. Unahin natin ang kapayapaan ng bansa at kapakanan ng mamamayan. Sino naman ang tututol sa Yun. ganung paninindigan, di ba? At yan po ba'y mali? Oo, Tama po yan. Tama, kaya nga kami ay agree dyan. Oo. Pabor kami dyan, sang-ayon ho kami dyan. At bilang papakita na talaga kami ay seryoso, Oo. na sumusuporta at sumasang-ayon dun sa paninindigan ng Pangulong Bongbong na yon, nga, may malaking gawain na pagkilos na gagawin Oo. po. At ngayon ituloy-tuloy ang ating paghahanda. Ito Nasaan? po, ito unahin na natin dyan, yung mga malalapit lang dito. Ayan, yung sa Yung mga larawan nito, tsaka video. Sige. Caloocan. Ito yung ipinadala sa akin, no? Caloocan, no? Nag-drone shot pa yung kakilala ko, bagong silang. Bagong silang 9, yung sa Caloocan yan. Caloocan North, Camarin. Camarin, nako. Ibig sabihin, sa Caloocan, hindi lang isang lugar yan. Ay, hindi. Ayan, no? Sa Valenzuela. Oo. Ibig sabihin, Kamanaba ito, no? Oo. Kamanaba na ho tayo. Oy, sa Saranay, ang aming kuya Jomari Acol, kamusta po kayo? Paro, Mountain Yan. Heights. Oo. Dyan sa may ano yan, papuntang San Jose del Monte na yan, di ba? Oo. Si Ate Cinderella Bernardino, nandyan siguro. Nandyan ba? Oo, taga Mountain Heights yun eh. Ayan, no? Kamanaba. Nako. Oo. Kung halimbawa, sabihin natin, ngayon na tayo, pumunta na tayo dun sa pagtitipon natin. Easy lang kayo, standby all units. Anytime yan, Oo. dyan, ha? Nako. Kasi sinasabi natin. Oho. Sa lumayo-layo ng konti, lumayo-layo tayo mga, ayan, pinabilis pa. Saan ba yung gugo? Hindi ko alam kung saan yung gugo. Alam kong Parang gawin na Isabela Atayano. So, ganun ba? Isabela. O, Isabela South. Yun, Tama, Isabela oo. nga. Oo. So, yan may ads lang ha. Kung ano yung mga napapanood, i-analyze ng mga kasama. Dahil matitigas talaga ang ulo nitong mga nasa pwesto. Di umano, sabi ni Margarita. Lagi ito si Margarita sa atin eh. Sinabihan na kayo, sinampan nyo pa yung impeachment case. Ngayon, meron pang mga pelikula sa kamera na hindi nyo pa tinapos-tapos. Ano ba ang gusto nyo talagang mangyari? Tuloy natin, Kuya Jen, Kuya Nelson, pasok. Medyo... Yan, ito. Parte para ng Isabela. Isabela. Oo. Ang layo na yan, ha? Ang ipinakikita ko namin pagkatapos ng ginawang mga pagtitipon para pag-usapan yung paghahanda. Nasaan ha? Mga panalangin para sa kapayapaan. Yan. Oo. Opo. Ito, bagong buhay. Sa Rizal na po ito. Rizal, no? Malapit-lapit na yan. Malapit yan, no? Oo. Naglawag. Ang dami nito. Sabay naglawag na. Oo. Baka sa lawag yan. Ilocos Norte. Ayan. Ito naman sa atin, Nasaan. Ito. May mga ilan din ipinadala sa atin dito. Oo. Ano lugar itong video na... Orani, Bataan, Nason. Yan ho, Nara, Palawan. Ito, malayo-layo ito. Nako. Meron din po dyan sa bahagi ng... Batasan Hills. Ito mas malapit sa Batasan, Nason. Walking distance. Oo. Sabi ko naman sa iyo eh. Dyan din sa may likod naman ng Batasan, yung Fairview, Eco Park. Yan, yung mga nakapalibot pa dyan, Manggahan. Santa Lucia sa Quezon City. Punta naman tayo sa Nueva Ecija. Yan, yung San Jose, Nueva Ecija. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ano yung sasabi? dami, Ito, Ordaneta, Pangasinan. Parang papunta na dyan, eh. Papunta na ba sila? Hindi pa. Pauwi pa lang yung mga yan. Parang nagmamarcha na, eh. Hindi pa ba yan? Ay, kayo ba, hindi kayo natatawagan sa mga bagay-bagay? Paano yung sasabihin sa amin na
wala hong mga paghahandang ginagawa. Si Kuya Joji Manalansan nga, Kuya Nelson, doon sa bahagi ng Lopez, Quezon, Jen, kami, sabi ni Kuya Joji, ay handang-handa rin kami dito sa bahagi ng Lopez, Quezon. Kuya Joji, kamusta po kayo? Kapitbahay ko ito dati si Kuya Joji dito sa Doña Faustina. Ngayon nandiyan po sa may bahagi ng Lopez, Quezon. Ayan. Si Nanay Tess Ochoa naman, ang So yun nakita nyo na at nabanggit din dito yung aabangan. Sa video lang tayo nagbabase. Merong kilos for peaceful at tawag nila doon ay Thanksgiving. Naghahanda sa Thanksgiving at yan na lesson na rin mga kasama. Kasi napakarami po nito. Pag pinagsama-sama lahat ng religious group sa pasasalamat, Thanksgiving, sama nyo na yung mga kamusliman, sama nyo na yung mga Katoliko, sama nyo na yung mga OFW, Mindanao, Luzon, Visayas, Davao, sama nyo na lahat ng sumusuporta para sa pasasalamat, Thanksgiving. Nako po. Kailan kaya ito? Ito na. Bakit may magantong bagay-bagay? Talaga naman, nakakainis. Tapang nito ni Kuya pasok na natin para kayo na ang humusga sa katapangan ni Kuya. At siya lagi nagpupron kasi bakit? Siyempre, party list lang di umano. Matalo man ito sa susunod, wala na ho. Diba? Wala naman itong distritong pangahawakan. Okay lang sa kanya. Kaya tingin nyo kung ano sasabihin dito, kung paano i-deliver. Inaantay lang daw di umano yung nakaraan yung kahapon yung babae, parang baguhan lang din yun di umano. Pasok na natin to para malaman nyo kung ano yung sitwasyon noong kahapon With the indulgence again of Congressman. Okay, I will give the floor to Chairman. Okay, Congressman Paduano, you are recognized. Chairman. Diba? Alam na nila yan. Kahit pahabahabain pa nila yung usapin dyan, ang kalalabasan yan, cite in contempt pa rin. Di umano. Pero ayan ang nakita natin sa video. Ulitin natin kung paano sila mag-deliver. With the indulgence again of Congressman. Okay, I will give the floor to Chairman. May tawa pa, may ngiti, di ba? Bakit ganun? Ganyan sila Wala tayong magagawa dyan. Ganyan sila. Sino? Sabi rito ni Aling Delia. Tuloy. Okay, Congressman Paduano, you are recognized. Chairman, anyway, naunahan lang ako ni Chairman ako. Kasi, General Wilkins, eto, last warning ko sa iyo sa nangyari, you're lying. Gusto mo i-cite ko na? Paano pa yung mukha mo You're not respecting this committee. And I warn you, this will be the last. Kanina nang tinatanong kita, akala mo hindi kita babalikan? Now you admit that it's all about your command responsibility. Well, in fact, magtuturuan na, Asierto, dinideny mo. Of course, your words against the words of Asierto. Now, eto si Jed. Did you really interrogate personally, Jed Hilapel? Yun nga, Mr. Chair, hindi ko kasi maalala na nakinausap ko siya. Basta ang alam ko, nasa opisina siya, Mr. Chair. Ayun And nga I po, don't lie, Mr. Chair. You're not lying, you lie. Just a few minutes ago. Sa harap ko. Sinabi mo na that authority was delegated to your personnel. Yes, Mr. Chair. Nung tinanong ka ni Chairman Akop, inamin mo. Question of command responsibility. Are you not lying? No, Mr. Chair. Also, Mr. Chairman, with that, I move to cite in contempt General Wilkins. Pasensyahan po tayo dito. In violation of Section C, Section 11, letter C, of our rules. So, Mr. Chairman, pinagbigyan na nga kita. Yun pa sagot mo? There is a motion to cite in contempt. Wala pa nga. Hindi mo tinag si General Wilkins. Boss, di mo kaya tinagin yan. Mukhang ikaw pa nga kinakabahan sa pagsasalita mo Yung there's a motion na naman, baka mamaya magngangaw-ngaw na naman yan pag sunta na naman ng yan.
Diyos mio. Ay, sana eleksyon na para malaman na. Ano, sana May na. Oo, para malaman na ng taong bayan kung sino talaga ang karapat dapat iboto. O, tuloy pa ba natin? O, tuloy natin bahagya. General Wilkins Villanueva for violating Section 11, paragraph C. Refusal to answer relevant questions from the committee. This was duly seconded. And do I hear any objections? Hearing none, the motion is approved. Doon sila magaling, ha? O, kaya nga sabi ko nga sa inyo, Mayo na. Mayo, lahat po ng mga trapo, dorobo, na hindi maaasahan, ang alam lang ay bitawan nyo na. No? O, kung ayaw nyo bumoto at ayaw nyo rin bumoto, wag nyo silang iboto. Ganun lang yung kasimple. Yung mga party list, ilan lang ang pagpipilian yung party list? 2 lang. No? Duterte party list, Panaw party list, tapos wala na kayo ipapasok ng iba. Baka magpasok-pasok pa kayo ng iba. Oo, makaporma na naman ng mga bakulaw ng mga taga-bundok dyan. May binigay ako sa inyo mga mga listahan, yung mga bakulaw na hindi dapat iboto. Wag ho kayong boboto na alam nyo na nagpahirap sa gobyerno di umano. Dahil ang mangyayari niyan, ganun pa rin. Hindi na ho aasenso ang Pilipinas hanggang nandyan ang mga bakulaw. Diba? Ganun lang kasimple. Ano pa? Narinig nyo naman. Diba? Hindi natinag si General Wilkins. Usapin naman sa paghahanda, mag-abang-abang lang ho tayo. Baka mamaya tayo ay mabigla. Yung paghahanda na yan na sinasabi doon, yung peaceful rally at Thanksgiving, mas maganda. Lagi kayo nanonood sa mga vlog at sa mga report ng mga SMNI, Net25. Lagi kayo nakapanood, nakasubaybay. Para hindi kayo napapaghuli. Sa mga issue at balita at reaksyon ng bayan, nakaantabay kayo. Mamaya ho meron po tayong upload mamayang hapon. Bye-bye!